Okay, magandang umaga mga lods. So, pag-usapan muna natin. Wala pa tayo kasing mga gadget na may test. So, pag-usapan muna natin kasi parang napapansin ko dito na maraming nagtataka dito sa ITS ko. Bakit raw grid prio yung yung ETS ko. Naka-solar naman ako. Bakit raw hindi ginagamit yung ETS ko? Na sabihin na lang nating naka-solar prio. Bakit naka-grid prio raw? Ganito yan kasi mga lods. Konti lang kasi yung budget ko. Yung budget ko kasi is nasa 30 to 35,000 lang mga lods. So, tapos dandahan ko pa itong binubuo. Di ko ma-afford to na buuhan na pag setup. Kaya nga kahit sa solar charge controller ko, hindi through MPPT yan mga lods. No? So, ang nangyari dyan, paisa-isa ko siyang binibili hanggang nabuo ko siya. Kaya naging grid prio yan mga lods kasi yung battery ko is 43 lang yung battery ko. So yung battery ko is hindi kaya yung yung dalhin yung buong load dito sa pisonet ko kasi may 5 PC ako. And then merong 4 na router kasama na yung switch hub. Merong 2 piso wifi window at saka meron chest freezer. At saka may 3 ilaw. So, hindi kaya. Aabot nga kahit walang yung chest freezer or kahit hindi nakabukas yung compressor motor ng chest freezer, aabot ng 900 watts to 1,000. 900 to 1,000 yung ko. Minsan 700 to 900 watts. Pag naka-on yung compressor motor ng chest freezer, tumataas siya. Lagpas 1,000. So, hindi kaya ng 24-volt system 43EH na prio ko yung lalo na sa gabi. Siguro tatakbo lang yun ng ng isang oras yung buong ko dito or siguro 45 to 1 hour lang. Parang ganon. So, kaya ginawa ko priority ko yung grid. Pero pag umaga, ginagawa ko yung prio, yung solar. So, manually, ino-off ko yung Soleco. So, ganun ang nangyari. Off ko yung Soleco pag umaga, lalo na pag matirik yung araw, malakas yung sikat ng araw. So, ginagawa ko siyang solar yung priority niya. So, yung grid, naka-off yung grid. Pero pag dating ng mga 3:30 or 4, kasi may matas na bahay dito sa kabila. Kabiling bahay namin. So may shadow na yung natin, yung solar. So di na kaya sa mga 4 PM. So pagdating ng 4 PM o kaya 3:30, ginawa ko ng grid prio ulit. So back up na lang din yung natin, yung solar. Kaya ganun ang nangyari. Naka-grid prio. Kaya sa mga tutorial ko, daming nalilito or daming nagtataka bakit naka-grid prio. So, kung hindi naman kayo grid prio, solar prio kayo, ipagpalit niyo na lang yung output ng 2 breakers para maging solar prio siya mga lods. So, ganun lang kadali at ganun lang kung bakit yung setup ko, bakit naka-grid prio. Okay, ito pala yung battery natin. So, DIY na battery natin yan. Naka-DIY lang yan mga lods. Yan Ayan. So, 43AH yan. 24-volt system. Okay. So, kaya, Soleco, yan, umaga ngayon. So, down ko muna manually yung Soleco. No? And then, dahil isang PC lang ang nagbukas, 272 yung wattage natin. Kasama na yung window dyan, piso wifi window, isang chest freezer, at saka 2 router at isang switch hub. Yun. So,
tingnan natin mga lods kung kaya ba talaga patakbuhin ng ganitong setup lang, mumurahing setup lang na DIY buong umaga. Yung ano natin, yung pisonet, yung mga natin, yung mga appliances natin. Kasama na yung chest freezer o hanggang anong oras. Kasi parang tirik na tirik ngayon ang araw ngayon, araw na to mga lods. So, tingnan nyo, nakapag-harvest tayo ng 9.5 amperes. 9.5 pala. So, yan mga lods. So, update ko mamaya after 2 hours. Tingnan natin. And then, yung battery pala ngayon, nasa 72%. 26.3 volts. So, 72% ngayon mga lods. So, tingnan natin mamaya kung kakayanin ba ng ganitong setup yung pisonet natin. So yun, isa pa lang nakabukas. Mag-i-edit ako ngayon ng photo kasi photographer ako mga lods, tsaka videographer. So, yan. Yan ang nakabukas. Meron pang piso window at saka yung may dyan, grills dyan. May chest freezer yan sa loob. Yun ang setup natin. Tsaka may hulugan din ako na TV Netflix. So, 8 a.m. ngayon mga lods. Subukan natin. Tingnan namaya. So, update sa time, 8:14 a.m. So, yung battery natin, nasa 72%. And then, 26.3 volts. Yung harvest natin, nasa 10 ampere. And then, 26 volts mga lods. Okay, so naka-grid pryo tayo ngayon. Yan o. So, nasa 22.3 kilowatt hour yung present reading ngayon ng digital meter natin mga lods. So, update tayo maya. Ito pala yung natin, yung DIY na battery natin na 43EH 24 volt system. So, yun ang dahilan kaya grid pryo ako. Pero pag umaga, solar pryo yan mga lods. Yan o. So, try natin kung kakayanin ba. So, 9:30 mga load. Update natin. Yung load natin nasa 1,500. Mahigit to 1,600. Kasi may vacuum tayo at saka may rice cooker. Yun o. Yan. May rice cooker tayo. Dito rin kami nagluluto ng rice cooker para makatipid tayo sa gas. Mahal na rin yung ngayon, LPG gas. Okay, so nag-drop sa 24.2 and then 48% yung baterya natin. Yan o. So, kung mataas yung load, gaya dito na 1,600, so, nagde-drop yung natin, yung baterya natin. Iwan ko kung tatagal ba to. Kasi medyo napakalakas yung kain ng load or konsumo ng load ng vacuum. Yun mga loads. Okay, so tingnan din natin yung detalye ng ating baterya dito sa ating apps. Yun ang kagandahan pag Smart BMS kasi pwede nating i-monitor o makita natin yung details ng bawat baterya dito sa ating cellphone gamit ang cellphone natin mga lods. So yan ang kagandahan. Kaya Smart BMS mas magandang gamitin. Yan, nag-drop yung voltahe natin, nagiging 23.8 and then yung nilalabas na current is 56.4 o 0.5 na ampere. Yun, medyo mataas na rin yun ang nilabas ng ating baterya. Pero supported din yan ng ating BMS kasi hanggang 150 yan. And then, tingnan natin yung bawat string din ng baterya natin. Yan nag-drop din. 2.8, 2.9, mayroong 3.1. So, dapat wag isabay yung matataas na load mga loads. Pero kaya naman. Okay mga loads. So, habang nag-i-edit pala ako mga loads, solar yung gamit ko.
So after ma-export ko itong mga loads, so tingnan natin kung anong update ng baterya natin mga loads. Hindi naman, wala nang rice cooker. And then, so isang PC na lang din ang gumagana. Maya, so update ko mamaya kung yung marami nang gumagamit sa PC. Tingnan natin. Okay, update tayo mga loads. 11:16. Yan nasa 70% yung battery natin mga loads. Then 26.2. Yung natin, yung load natin nasa 400, 17:16. Yan And then nag-harvest tayo ng 15.2. Mayroon tayong isang 600 watts na panel mga loads. And then ito lang gamit natin na solar charge controller. 390. Dito sa kabila is nasa 400. And then may dalawang PC na nakabukas. And then may fan. Yun pa rin, chest freezer. And then tirik na tirik yung araw mga loads. So yan ang update natin. Okay, update tayo mga loads. 2:21 PM. Malapit na nating patayin. Kasi balak nating patayin 3 PM. So yan, percentage ng baterya natin. Yan. And then, tumatakbo pa, solar pa yan. Nakadown pa yung natin, yung grid, yung Sulico. So, yan mga loads. So, yung harvest natin, ngayon, nasa 10 ampere pa. Okay. So, yung voltahe niya, nasa 26.2 pa mga loads. So, goods na goods pa. So, from umaga, I think mga 8 ata yun. So, goods na goods. Basta, tirik na tirik yung araw. Ayun, tirik pa yung araw mga loads. Okay, mga chong, update tayo. Mga loads, so 3:50 na. So, shut off na natin. Palit na natin yung system natin. Balik na natin sa Sulico, sa grid natin yung priority. Kasi papalubog na yung araw. Hanggang 3 lang to. Hanggang 3 lang yung natin dito. So from 8 to 3. So goods na goods pa rin. Basta matirik yung araw mga loads. So kung umabot mo kayo sa puntong ito, subscribe naman mga loads at saka paki-pindot yung notification bell natin para updated kayo. At saka maraming salamat. Thanks for watching.